Nandito po tayo ngayon sa Chapel of the Relics dito sa Tabor, Barangay Talamban, Cebu City. Ang Chapel of the Holy Relics ay matatagpuan sa Tabor Hill, Talamban, Cebu City. Ito ay tinatag ni Father Dennis Ruiz, Order of Decalced Agustinian noong 2012. Nasa 4,000 relics and religious objects ang mayroon dito at mahigit 2,000 ay donated ng Vatican. Kasama sa mga relics na ito ay ang buto ng mga apostoles at ang founders ng iba't ibang congregation. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pater Decelis Deus, miserere nobis, Filii hebdem domo de Deus, miserere Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria. Kasama sa mga relics na narito ay ang relics ng True Cross o yung kapirasong kahoy na galing mismo sa krus ng Panginoong Hesukristo. Narito rin ang relics na kung saan isinulat ang katagang Henry. Hebdem domo de Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, ora pro nobis, omnes sancti angeli, ora pro nobis, Sancte Abraham, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Iosef, ora pro nobis, omnes sancte patriarcha et prophete, ora pro nobis, Sancte Petri et Paule, ora pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis, Sancti Ioannes et Jacobe, ora pro nobis, Sancte Matei, ora pro nobis. Bakit nga ba nagdadasal ang mga Katoliko sa mga banal o sa mga santo? Una, ang simbahang Katoliko ay mayroon tayong doktrina na ang simbahan ay mayroon tatlong kalagayan at ito ay ang mga sumusunod, no? Ang mga banal o itinatawag nating triumphant church, ang mga nabubuhay pa, tinatawag na militant saints sapagkat tayo ay nakikibaka pa laban sa kabutihan at kasalanan, at ang mga banal o santo na nasa purgatorio na dinadalisay pa para iakyat sa langit. At ang tatlong kalagayan ng mga banal o santo ay mababasa natin ito sa Filipos chapter 2 verse 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus,
ay luluhod at magpupuri ang lahat, ang mga nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Mayroong batayan sa Biblia ang tatlong kalagayan ng mga banal. Ayon sa Biblia, ang mga banal ay nasa harap na ng Diyos at sila ay nagdadasal. Bakit nga ba tayo nagdadasal sa mga banal o sa mga santo? Una, ang simbahang Katoliko ay mayroon lang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at yun ay ang Panginoong Hesukristo. Ang mga banal naman ay hinihingi natin na ipanalangin tayo sa Panginoong Hesus. At ito ay mababasa natin sa Revelation chapter 5 verse 8. At sabi, they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. So, ang tayo bilang isang nabubuhay ay hinihingi lamang ang tulong panalangin ng mga banal o ng mga santo. At ang ating Panginoong Hesukristo ay malinaw sa bawat Katoliko na ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao.